Nat Anya POV. Nandito na kami ngayon sa mansion ng parents ni Dave, at alam kong ayaw niya talagang pumunta rito, dahil daw gusto niya akong masolo. Mukha niya. Mas gusto kong makita ang mga anak ko, kaysa ang makita ang paglalambing niya sa akin. Wife, pwede pang magbago ang isip mo. Hindi ko siya pinansin, at nagtuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Wife, nakasunod lang sa akin si Dave, at para siyang bata. Pagkarating namin sa living room nila, ay nakita ko ang mga in-laws ko. Naroon sina Ate D at Crystal. Pati ang kambal namin ni Dave. Wife, wala na talaga. Tila malungkot na tanong pa niya. Shut up, mahinang bulong ko. Wife, huwag kang ang magmura. Napasigaw si Dave, kaya nakuha niya ang atensyon ni na Daddy. Dave, baka akala mo hindi kita naririnig magmura, gusto mong ipaalala ko sa iyo ang pagmumura mo noong naging heartless husband ka sa akin. Mahabang sambit ko, at may pagkainis na tono na siyang umiba naman ang kanyang emosyon. I'm sorry wife. I'm sorry boss. Niyakap naman niya ako at hinaplos ang ulo ko. Dinig na rinig ko ang pagtibok ng puso niya. I'm glad to see you like this. Biglang singit ng daddy ni Dave, kaya sabay na napatingin kami. Good evening dad, I greeted him and I walked towards him. Hinalikan ko sa pisngi si Daddy at niyakap din siya. Masaya po akong makita kayo ulit, Daddy. Ako rin iha, son. Hi Dad. Sorry to say this. Huwag na po kayong yayakap sa asawa ko, saad ni Dave at hinela ako. Napatawa naman ang daddy niya sa kalokohan niya. Nagbago ka na nga anak, ani mommy at lumapit naman ako sa mother-in-law ko. Parang ngayon ka lang dinala ng asawa mo sa bahay namin hiha, ani mommy. Nasa boses ang panghihinayang. Tama nga naman. Ngayon lang talaga ako nakapunta sa mansion nila, na sobrang ganda at ang laki nito. Actually ako po talaga ang nag-suggest noon sa kanya. Dave, wala ka talagang balak dalhin dito ang asawa mo ha. Matapos niyong magkaayusan, nagtatampo na sabi ni mommy, at si Dave naman ang lumapit sa mga anak namin, na ngayon ang lawak ng ngiti nila. Tahimik lang talaga sila nanunood. Mommy, meron naman po. Pero gusto kong masolo ang asawa ko eh. Sira, bakit mo ba siya binigyan ng second chance? Dapat hindi na. Napatawa ako kay Ate D. Ate, wife, stay away from my big sister. She's bad influence, baka e-brainwash ka niya. Come here. Hinela na naman ako ni Dave, at hinapit sa baywang. Sorry ate, seloso ako ngayon. At kahit kapatid pa kita hindi ko ipapaubaya sa iyo ang asawa ko. Sa sinabi ni Dave ay bumilis ang pagtibok ng puso ko. Nagiging sweet yata siya ngayon. And he true to his words. Nababawi siya sa akin. Dave anak, dito ba kayo matutulog ng asawa mo? Tanong ni mommy. Mom uuwi he didn't finish his words, because I cut him off. Yes mommy, dito po kami matutulog mamayang gabi. Nakangiting sambit ko at lumawak ang ngiti nila. Great! Para walang solo muna Dave, natatawang sambit ni Ate D. Napansin kong tahimik lang si Crystal na nakaupo. Long time no si Crystal, nakangiting sambit ko sa kanya, at nagulat pa siya. Oo nga po ate Nat Anya, kumunat ang noo ko nang nauutol siyang sumagot. May sakit ka ba Crystal? Hayaan mo siya, ganyan lang siya kasi nahihiya yan sa'yo, paliwanag ni Ate D. Huwag kang mahihiya sa akin, pamilya tayo at kapatid na rin kita. Biglang namula ang pisngi ni Crystal, at nahihiyang ngumiti lang siya. Opo ate, humarap naman ako sa dalawang bata na pinakamamahal ko sa buhay, at higit pa sa buhay ko. Hi, long time no see babies. Mommy. Sabay-sabay na niyakap ako, nang lumvel ako sa kanila. Namiss niyo ba si mommy? Opo, nakakatampo ka mommy, bigla ka na lang nawawala sa bahay natin, nagtatampong sabi nga ni Margarita at ngumuso pa talaga siya. Oo nga po mommy, saan ka po ba pumunta? Tanong naman ni Drunk. Well, you can ask your father. What? Why me? Dave, POV. What? Why me? Kunot noong tanong ko at tumingin sa akin ang mga anak ko. Makulat pa naman sila, kung may tanong ito dapat may sagot ka rin. My Margarita held my hand, and she pinched my cheeks. Napangiwi ako nang maramdamang masakit ito. My baby girl is such a sadist.
Why is that daddy ha? Inaaway mo na naman ang mommy namin ha daddy? Tanong niya at tinaasan pa ako ng isang kilay nito. No doubt na nagmana siya sa mommy niya. I heard my parents laughing, at nangingibabaw ang boses ng ate ko. Si Crystal na tahimik lang ito nanunood sa amin. And my wife, she'll just smirked at me. A baby, Dave, bata lang yan at anak mo pa. Nakakatakot pa naman itong magtanong. Kung hindi mo sasagutin ay magtatampo agad. Ang hirap pa naman niyang suyuan. Daddy, ang baho mo po. Tinakpan nito ang ilong niya, at lumayo sa akin. Lumapit siya sa mommy niya, at naglalambing na niyakap niya ito. Naramdaman ko naman ang mahihinang pagsuntok ni Drunk. Drunk.son. Patay, isa pata. Yes daddy. I feel relief nang makita na nakangiti ito. Hindi niya ako tatanungin, I'm sure of that. Can you help me? I asked him and he'll just nod at me. Kuya Drunk, dapat galit ka rin kay daddy. Pinaiyak ni daddy ang mommy natin. Sigaw nito at mas napatawa na kami. She's mad at you daddy, what did you do? Tanong niya sa akin. Don't ask your daddy na, naiipit siya, natatawang sabi naman ng asawa ko. Nasa loob kami ng kwarto ko, at ang mag-iina ko ay nakaupo sa mahabang sofa. Lumapit ako sa kanila at tumabi kay Margarita. Galit ka pa rin ba kay daddy baby? Daddy will buy you a new toys. What do you want this time? I love you daddy. Bati na tayo. Aniya at hinalikan ako sa pisngi. Kumandang naman siya sa akin at niyakap ako. Sinandal niya ang ulo niya sa dibdib ko. Good girl, sambit ko at hinaplos ang buhok niya. Napatingin ako kay Natanya, na namimilog ang kanyang mga mata. Nginisyan ko na lang siya at inirapan pa ako. Let's make a game, sambit niya at tiningnan ako. What's game? Drunk? Baby? Can you be my partner? Tanong niya sa anak namin. At hinawakan niya ito sa ulo. Yes po, mommy. What's game, mommy? I'll be my daddy's partner too, Margarita said. A game this time. I'll let your daddy to have a questions. Ngayon sasabihin natin ang mga sekreto o nangyari sa atin. Last year, nakangiting sagot niya, at nagustuhan ko ang sinabi niya. All right. I'll ask your daddy and I need his answer, you'll do the same. Deal. Mommy, can I ask too? Tanong ni Drunk. Isang tanong at isang sagot lang ito, kapag may gusto kayong itanong sa amin ng daddy nyo. Feel free to ask, but just a one question. Meaning, kapag kayo na ang magtatanong, ay isa lang sa inyo ang pwedeng magtanong sa amin. Are we clear? Opo, napaisip naman ako. Interesado ako sa lahat na nangyari sa kanila ni Zafi, at mayroon pang iba. 30 minutes lang ang game natin. Okay, pwede ko bang dagdagan ang game natin? Nakangising tanong ko, at tinaasan na naman niya ako ng kilay. Okay, what is it? Mapanghamon niyang tanong sa akin. Our babies will count, if we start the questions. If you lost the count may dare tayo, at sila rin ang mag-uutos. Deal, masasagot ko iyon agad. Let's see wife. We'll see. Lady first, sabi ko at umayaw si Margarita. Baby Margarita, lady first daw, meaning si mommy ang magtatanong Drunk. How about me? I'm a girl too, mommy you're older than me, kaya lady young first. Napaawang ang labi namin sa sinabi niya. Tinarayan pa niya ang mommy niya. Okay. Game, saan kayo unang nagkita ni Zafrael? Tanong ko. Nagsimula namang bumilang sina Margarita at Drunk. Sa medical school, isang bilang pa iyon What do you feel when you saw me, wearing my wedding dress? She asked me. Inalala ko naman ang unang araw ng kasal namin. She's beautiful that day, kaya bigla ko siyang inuwi sa unit ko. Nagandahan lang ako sa bride ko, sagot ko at tumaas na naman ang isa niyang kilay. Hindi ka ba magtatanong kung bakit inuwi kita agad? What is it? My wife, it's only one question. Ako naman, how about you? What do you feel towards your groom? Attractive, he's attractive. My turn again, nakailang round ba kayo ni Arjona? Nag-live-in kayo almost months right? Napaubo ako sa sinabi niya, at naramdaman ko naman ang mahinang pagtapik ng kamay ng anak kong si Margarita.
Ano bang klaseng tanong yan? Na, you lost your count? Baby, utusan mo ang daddy mo. Daddy, I dare you to kiss my mommy on her cheek. Lumipad ang mga mata namin kay Drunk. Are you serious, son? Hindi makapaniwalang tanong niya at napatawa ako. Umalis sa pagkakandong sa akin si Margarita, at nilapitan ko ang asawa ko. I kissed her cheek at umupo na ako pagkatapos. That's it, mommy, you're just jealous, Drunk teased her. Nginitian ko na lang si Drunk, at namumula na ang pisngi ng asawa ko. Oh, I already love this game. Masayang sigaw ni Margarita. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang laro namin. Napuno ng tawanan ang kwarto ko. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam, iyong kasama mo ang pinakamamahal mo sa buhay. Oh God, wala na po akong mahihiling pa. Not Anya POV. Nakangiting kinumutan ko ang dalawang anghel namin, at hinalikan sila sa noo. Sobrang saya namin kanina, parang nagsisimula na kami sa bagong buhay na kasama sila. Ang magandang pamilya. Napaigtad ako, nang maramdaman ko ang malambot na labi ng asawa ko sa gilid ng pisngi ko. At last, nasolo rin kita. Tinawanan ko na lang siya, at marahang hinela pa ako palapit sa kanya. Umupo kami ulit sa sofa, at hinapit ako sa baywang. Sinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya. I dreamed this. You can still ask me, husband. Nakapikit na sabi ko, at naramdaman ko ang kamay niyang humaplo sa buhok ko. Oh, okay, noong may nangyari sa atin. May alam ka bang ako ang ama ni na Drunk? Tanong niya at napamulat ako. I don't. Masyadong madilim ang lugar na iyon, at hindi ako nakakakita sa dilim, just so you know. You're not drunk that night, right? Hindi ka nalalasing, mataas ang tolerance mo, and you didn't recognize my voice. I do, but I am not sure. That night I remember, you are a broken-hearted. I feel that. You're right, wife. And ito ang tanong ko. Ang tagal ko na itong gustong itanong sa'yo. Wala lang akong oras para magtanong. Humigpit ang paghawak ng asawa ko sa kamay ko. What is it? Paano nawala ang mga anak natin? It's because of my stepmom. I deliver our babies at that time, at unang lumabas si Drunk. Kinuha siya ng nurse at dinala kay that Reyes. Sumunod si baby Margarita. Ang sabi ng stepmother ko ay parehas daw nawala ang mga anak natin. But the truth is, siya talaga ang kumuha kay Margarita. Kung alam mo lang kung ano ang naramdaman ko noon, Dave. Sobrang sakit dahil naging pabayang ina ako. Saglit ko lang silang nasulyapan noon, and thanks God. Naisuot ko sa kanila ang pendant ko, bago pa sila mawala sa akin. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako. Sobrang napakasakit talaga ang pangyayaring iyon, at sariwa pa sa alaala ko. Parang isang bangungot. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Kaya hindi ko tinigilan ang paghahanap ko sa kanila. Marami na akong inupahang private investigator. But I always failed. It's alright, at least ngayon ay kasama na natin sila. I'm sorry dahil wala ako noon. Ni hindi ko alam na tatay na pala ako noon, natatawang sabi niya at umiba ang mood ko. Kaya pala noong unang araw na nakita ko si baby Margarita ay iba na ang pakiramdam ko. I already know her. Napatawa na lang kami parehas. So, gagawin na natin ba ang dare ni Margarita? Shut up! Biglang sambit ko at napatayo pa, wife. Baka inutusan mo lang ang anak natin. No, sinabi talaga iyon ni Margarita. Daddy, gusto ko po ng baby sister. O ano? Napagdesisyonan na nila ang matulog. Humiga sila sa iisang kama, na kung saan nakahiga ang kanilang anak na kambal. Magkatabi sina Drunk at Margarita, kayakap ng kanilang cute na baby ang kuya Drunk nito. Nasa may left side sila, at syempre magkatabi ang dalawang mag-asawa. Naunang humiga si Dave, at ipinuwesto niya ang braso niya para ipaunan sa asawa niyang si Natanya. Nginitian siya ng asawa, saka ito humiga ng patalikod mula sa kanya. Mabilis na niyakap niya ito sa baywang, at sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Habang si Natanya naman ay malawak ang kanyang ngiti, na pinapanood ang kanilang anak na natutulog. Look, husband, ang pogi ni Drunk. Kamukha mo siya, sambit niya sa mahinang boses,
at tiningnan naman ni Dave, Margarita is beautiful too. Dave placed his face on his wife's shoulder. Wife, I gave them my surname and the second name. Really? Kumunat ang noo ni Dave sa sinagot ng kanyang asawa. Hindi mo alam. How do I know that? Well, in fact, I went to somewhere, saad ng kanyang asawa at napangisi siya. Sino po ba kasi ang may paalis-alis pa, para daw hanapin ang kanyang sarili, really wife? Ikaw nawawala. Natatawang sabi niya at impit na napahiyaw siya, nang bigla nitong hablutan ang balahibo niya sa braso niya. Wife naman, ang sabi ko lang is that why don't you want me to find you? Find you? Ni hindi mo nga ako nakita, funny Dave. I miss you Devi. Can you call me like that again, wife? Tanong niya sa asawa niya, at ipinikit ang kanyang mga mata. And then you can call me Ate Ape, again. Ate Ape, bakit hindi ka na bumalik? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Bakit hindi ka nagpakilala? Sunod-sunod niyang tanong kay Natanya. Nagtataka nga siya kung bakit hindi ito nagpakilala sa kanya as Ate Ape. You have a short-term memory husband. I am afraid of that. Paano kung may nakilala ka na naman? At kakalimutan mo naman kami, sagot nito sa tanong niya at may lungkot na boses. Nah, I won't let that happen wife. I love drunk, the little version of me. I love Margarita, the cute stubborn and a little villain. I love you both. Sincere na sabi niya. Seryoso rin ang boses. At with feelings pa yun but sad to say, hinablot na naman nito ang balahibo niya sa braso. Wife, what did I do to you? Stop hurting me, parang bata na sabi niya. Hurting you? What did I do to you to Devi? Pilyang tanong nito. I love hearing my name, kung ikaw ang bumibigkas nun. Nakangising sabi niya. Whatever, let's sleep. Humarap ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi, saka ito sumandal sa dibdib niya. Nakangiting hinalikan niya ang kanyang asawa sa noo, at niyakap ng mahigpit. Good night wife, I love you. Akala niya ay tuluyan na itong nakatulog, pero ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsalita ulit ito. Na siyang pagbilis naman ng pagpintig ng puso niya. Para siyang dinuduyan sa alapaap dahil sa saya. Good night husband, and I love you too, my Deve. Nakangiti siyang nakatulog sa gabing iyon, at nakapag-isip na pakakasalan niya ulit ang kanyang asawa. This time, it's the real wedding. 2 days later, kinabahan si Natanya, ay bakit naman kaya? Kinakabahan siya kasi today is the real wedding nila ni Dave. Pinag-isipan na nila ito ng mabuti. Buong magdamag pa, gusto na kasi ng kanyang asawa na ikasal ulit sila. Yung kasal na totoo, yung kasal na tunay silang nagmamahalan, na walang mga magulang ang pumipilit sa kanilang dalawa. Na sarili nilang desisyon at kagustuhan. This time ay with vows na. Natanya POV. Am I excited or what? Am I afraid or what? I can't help myself pero grabe ang kaba ko ngayon. Hindi naman ako ganito kabado masyado, noong first wedding namin ni Dave Pero bakit? Natanya calm down and relax, breath out girl. Napahinto ako nang marinig ko ang boses ni Aphrodite, at tumawa lang si Quina sa naging reaction ko. How can I calm myself? Kinakabahan na talaga ako, sambit ko at lumapit sa akin si Quina. Nakangiti siya at hinawakan ako sa kamay. Relax Natanya, maybe normal na kabahan ka ng ganito but you need to calm yourself, baka mamaya niyan ay mag-collapse ka bigla. Amera, sino ba sa atin ang may sakit ha? Ako kinakabahan lang ako, ikaw. Nakangising sabi ko at sinaman niya ako ng tingin. I hate you Natanya, sumbong kita kay Levi I heard my name, what's going on here? Pumasok naman ang matalik naming kaibigan, at nakangiting inakbayan si Quina. Hinawakan naman siya sa baywang ni Quina, at parang naglalambing na sumandal ito sa dibdib ni Levi. Napangisi ako, kung kayo na lang kaya ang ikasal, ano Levi? Love to but, I love my tourism more, saad ni Levi at mas lumawak pa ang ngisi ko. She's wild, komento ni Aphrodite. Levi, can you kidnap the bride? Ihulog mo sa bridge. Natawa na kami sa sinabi ni Quina. Hey, that's my girl.
Sigaw bigla ni Razor at hinablot ang kanyang girlfriend mula kay Levi. But of course with gentleness iyon. Possessive, sabay-sabay na sabi namin, at nauwi na sa tawanan ang lahat. Let's go sweetheart, saad ni Razor, pero bago roon tumingin muna siya sa akin. Congrats Natanya, nakangiting sabi nito, at nginitian ko na lang siya bilang sagot, at nag-thumbs up pa si Queen bago sila lumabas. Congratulations Natanya, ikakasal ka na for the second time. Thank you Levi. How about you? Kailan mo pakakasalan ang ina ng mga anak mo? I asked him. Soon, I'll marry her, sa ngayon friends muna kami. Bigla akong natawa, na friendzone ka. Nawala ang emosyon ng mukha ng kanyang kaibigan, at siya hindi pa rin tumitigil, tumatawa pa rin siya. Si Aphrodite ay tahimik lang nakamasid kay Natanya. Minsan niya lang itong nakikitang tumatawa ng ganito kalakas. Kilala kasi ito as ruthless, heartless and whatever Ken called it. No expression pa at powerful. Nasa loob sila ng isang room ng Belmonte Hotel, at kasalukuyang inaayusan ang bride. Well, tapos naman sila sa pag-aayos sa kanilang magandang bride. Light makeup lang naman ang inilagay ng makeup artist, dahil natural ng maganda ito. She's wearing an off-shoulder wedding gown. At lumabas talaga ang maladyos ang ganda ng kanilang bride. Sa isang banda ay kinakabahan pa rin naman si Natanya. Napatigil siya nang pumasok ang kanyang kakambal na si Natasha. Katabi nito ang asawa ng kanyang kakambal, at ang bagong silang na anak. Oh, hi dear Ate Ape, masayang sabi nito at lumapit sa kanya. Hinalikan siya sa pisngi ng kakambal, at mahigpit na niyakap. Finally, ikakasal na ang ruthless businesswoman natin. Susunod kami. Mukhang excited ang kanyang kakambal mauuna pa sina Levi. Natatawang sabi niya, at tinaasan siya ng kilay ng kakambal. Funny Natanya, asar na saad nito. Sa kabilang kwarto naman ng hotel, ay naruroon ang mga team pasaway, pero hot at gwapo. Nag-uusap-usap ang mga lalaki na puro kalukuhan, sabi ni Natanya, iyon ang tawag sa kanila. Dave smiled from ear to ear, napakasaya niya ngayong araw. At last, ikakasal na sila sa pangalawang pagkakataon. This time ay hindi na siya gagawa pa ng bagay na makakasakit sa kanyang asawa. This time ay magiging mabuting asawa na siya, at magiging mabuting ama na rin sa dalawang anak nila. Sobrang bilis ng pagpintig ng kanyang puso, talagang sobrang excited siya. At dahil nga pasaway ang mga kaibigan niya, ay binato siya ni Hayes ng una na saktong tumama sa kanyang mukha. Nasira ang kanyang moment, naiinis na binalingan niya ang bumato sa kanya. What Hayes? Naiinis na sigaw niya rito, syempre may halong joke iyon eh. Sanay na siya sa kaibigan, pero minsan naman kahit iritang-irita na siya sa kaibigan, ay sinisigawan na lamang niya ito. Hindi naman sila nag-away, yung umabot sa punto na hindi na sila magpapansinan. Buddy, your smile is creepy. Hayes Montefalcon. Pagmumura niya at sa pangalawang pagkakataon, ay may tumama naman sa likuran niya. Natawa na lang si Zafrael ang bumato sa kanya, at ngumisi si Hayes. Oh, nakaupo pala sa may tapat na salamin si Dave, at ready na talaga siya sa kasal niya. Nakahiga sa kama sina Zale, Alphan at Morzand. Nakaupo sa sahig sina Ashton, Andre at Leo na malapit sa TV. Nakaupo sa may sofa sina Hayes, Bud, Derman at Pex. Kompleto ang mga luko sa loob ng kwarto na iyon. Siyempre may kanya-kanyang ginagawa ang mga kaibigan niya. Benson, ikakasal ka na nga puro mura ka naman, malamig na sabi ni Derman at siyempre mas lumawak pa ang ngisi ng dalawa. Sina Hayes at Zafrael. Sana mag-runaway bride si Madam, nakangising sabi ni Zale, na nakahiga sa kama at busy sa phone nito, pero nakakapagsalita pa. At dahil kakampi ni Dave ngayon si Alphan, ay itinulak nito si Zale at nahulog sa kama. What was that fall? Tanong nito sa malakas na boses, at sinaman ni Zale ng tingin si Alphan. Runaway bride, do you think Madam will do that? Malamig na tanong nito at binato pa siya ng unan. Del Pito, kumuha ng dalawang unan si Morzan, at isa-isa itong binato sa kaibigan niya. Ang iingay ng mga ito at palamura pa. Natigilan sa panunood ng TV sina Ashton at Leo. Si Andre naman ay nakatutok lang sa TV na pinapanood.
Bakit ba ang iingay niyong mga pasaway kayo? Walang buhay na tanong ni Ashton. You knew them, they are born as noisy, komento ni Bud at tumango-tango pa si Pex bilang pagsang-ayon. What's going on here? The wedding is about to start, biglang sambit ni Zafrael. Ay kulang pala sila dahil kanina pa sa labas si Zafrael. Excited na tumayo si Dave.At na una pa itong lumabas. So excited, sabay-sabay na sabi ng mga kaibigan ni Dave. Tumayo na si Andre at sumunod kay Dave. Sa kabilang kwarto naman kung saan ang bride, kasalukuyang kausap ni Natanya ang parents ng kanyang husband-groom. They are greetings her a congrats, at sumunod ang sisters-in-law niya. Congrats Ate Natanya, bati sa kanya ni Crystal, at niyakap siya ng mahigpit nito at ginantihan naman niya. You're so beautiful Natanya, and finally magiging masaya ka na ngayon. I hope na nagbago na talaga ang pasaway kong kapatid. If he tried to hurt you again ay ako na ang lulumpo sa kanya. Napahalakhak siya sa sinabi ng kanyang Ate D, at kahit papaano ay naalis ang kaba niya sa dibdib. Thank you Ate D, but I feel him. He really changed at hinding-hindi na niya ako sasaktan pa, aniya. Aminado siyang nagbago na nga ang asawa niya. Dapat lang yun. Natatawang sabi nito at niyakap na naman siya ng mahigpit. Again, welcome to our family. Salamat po, Ate D. Iniwan na siya pagkatapos nito, at napatingin siya sa picture frame ng kanyang mga magulang. Hi Papa, Mama, ikakasal na po ulit ako, and this time, the wedding is real na po. Papa, natupad na po ang pangarap mo na ikakasal ako ng totoo sa lalaking mahal na mahal ko, at sa lalaking gusto mong maging son-in-law, naiiyak na sabi niya, at marahan na hinaplos ang litrato ng papa niya. Mama, masaya na po ako ngayon, dadalaw kami one time, Ma. Isasama ko ang mga apo niyo. I love you, Mama, Papa. Napatingin siya sa nakabukas na bintana, at tiningnan ang kalangitan. How I wished I can hear you saying congratulations, anak. Lamandes ulit ang mga luha niya, at buti waterproof ang makeup niya. Natanya, napatingin siya nang marinig ang boses ng kanyang stepmother. Kasama nito ang kanyang bunsong kapatid and si Perry. Mommy, oo, hindi maganda ang relasyon nila bilang mag-ina, pero inuunti-unti naman nito ang pagiging mabuting ina sa kanya, at napatawad na niya ito. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang mabibigat na dinadala sa dibdib. Maswerte pa naman siya, dahil binigyan pa siya ng pangalawang ina. Mommy, niyakap niya ito at napaiyak siya. It's your wedding day? Don't cry, you should be happy anak. Yes mommy. Inakbayan niya ang kanyang kapatid, at ang mommy niya saka sila lumabas mula sa kwartong iyon. Ang mommy niya ang maghahatid sa kanya sa altar. Humugot siya ng malalim na hininga at ngumiti.